Let's pray. Manalangin tayo. Dakilang Diyos, nagpapasalamat kami sa inyo. Meron kaming pagkakataon ngayong umaga para makinig sa inyong salita. Tulungan mo po kami mag-concentrate at tulungan mo po kami sundin mga bagay na maririnig namin ngayon. Salamat o Diyos, ikaw ang makapangyarihan ng Diyos pag hindi kayo tahimik. Nagsasalita kayo sa amin sa pamamagitan ng Biblia. Pagpalain mo po kami ngayong umaga ang aming panalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Anong pagkakaiba sa Christianity at sa lahat ng mga ibang relihiyon? May paniniwala ba na meron sa Christianity na wala sa lahat ng mga ibang relihiyon? O ito ang pinag-usapan ng mga leaders sa isang conference noong mga 50 years ago. At medyo maingay sila sa kanilang discussion at pumasok si C.S. Lewis, yung famous author, pumasok siya sa kwarto, sabi niya, anong nangyayari dito? At nagpaliwanag sila sa kanya kung anong pinag-usapan nila. Anong magkakaiba sa Christianity at sa lahat ng mga ibang religion? Anong paniniwala na meron sa Christianity na wala sa mga ibang religion? Ay, sabi ni C.S. Lewis, madali lang sagutin yan. Biyaya, grace, ang kabutihan, ang kabaitan, ang kaligtasan ng Diyos sa mga tao na nararapat sa kanyang galing. So, ngayong umaga, magpapatuloy tayo sa ating series sa sulat ni Pablo kay Tito. So, buksan natin ang ating mga Biblia sa sulat ni Pablo kay Tito. At sa series na ito, we've seen na mahalaga ang tamang paniniwala. Dapat natin paniwalaan ang mga bagay na totoo. At ito ang dahilan kung bakit last time we saw yung mga pastors sa church, dapat sila ay tapat sa salita ng Diyos. Kailangan natin mag-ingat sa mga false teaching at false teachers. Mahalaga ang tamang paniniwala. Mahalaga din ang tamang pamumuhay. Kahit na tama ang paniniwala mo tungkol sa Diyos, kung walang epekto, kung walang pagbabago sa buhay mo, hindi ka Christian. Nung sinabi ni James, kahit na meron kang pananampalataya, walang gawa, ang pananampalataya mo ay patay. So, tamang paniniwala, tamang pamumuhay. Sentro sa mga ito, ang biyaya ng Diyos. At ngayon sa ating series, ito ang third part, ito ang ikatlong bahagi ng ating series at nasa chapter 2 na tayo. Now, kung meron kang digicam o kung meron kang phone sa cellphone mo, pwede kang mag-zoom in at mag-zoom out. Diba? Kung gusto mong makita ang mga detalye, pwede kang mag-zoom in. Pero kung gusto mong makita ang buong picture, pwede mag-zoom out para makita ang big screen, yung wide screen. Actually, ito ang ginagawa ni Pablo sa chapter 2. Zoom in, chapter 2, verses 1 hanggang 10, para makita ang mga detalye sa buhay ng mga Christians, yung mga lalaki, yung mga babae, yung mga matanda, yung mga bata. Tapos verse 11 hanggang 14, zoom out, para makita ang full picture, para makita ang plano ng kaligtasan, para makita ang biyaya ng Diyos. So, ang gagawin natin ngayong umaga, pag-aaralan natin ang verses 11 hanggang 14 para makita ang big picture. At next time, bumalik tayo sa verses 1 hanggang 10 para makita ang mga details sa buhay ng mga Christians. So, Titus chapter 2, verses 11 hanggang 14. Let's read these verses again. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao, na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesus Kristo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matupos niya sa lahat ng mga kasamaan at pagkalinisin para sa kanyang sarili ang sambayan ng pag-aari niya
na masigasig sa mabubuting gawa. Ngayong umaga, meron tayong 3 points. Each point begins with P, o may word in the point P. Una sa lahat, number 1, the grace of God in purchasing. The grace of God in purchasing. Verse 11, the grace of God has appeared bringing salvation. Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Now, laging gracious ang Diyos. Walang panahon na hindi gracious ang Diyos. Mapagbiyaya ang Diyos sa lumang tipan. Pero anong sinasabi ni Pablo dito sa verse 11? Sapagkat nagpakita ang biyaya ng Diyos. Nagpakita na ang kanyang biyaya. Isang event na nangyari sa kasaysayan. Kailan? Anong nangyari? Nang dumating si Jesus sa ating mundo. Isang mundo na puno ng kasalanan. Isang mundo na nagrebelde laban sa Diyos. Isang mundo na walang pag-asa. At sa gitna ng kadiliman, nagpakita ang biyaya ng Diyos. Dumating ang kaligtasan sa ating mundo. Karaniwan sa mga movies, sa mga films, o sa mga kwento, may bad guy, di ba? May bida. Tama ba? May bida, yung villain. Kontrabida. Yung villain. Yung bad guy, kontrabida. Okay, yung kontrabida. Isang bad guy. Karaniwan sa mga movies, dumating ang good guy, dumating ang bayani, tama ba? Yung hero, para patayin ang kontrabida. Diba? Yan ang story ng maraming movies. But here, sa story na ito, sa plano ng Diyos, ano ang ginawa ng Diyos? Dumating ang good guy, dumating ang hero para iligtas ang mga bad people. Para magdala ng kaligtasan sa isang mundo na puno ng kasalanan. At ang offer ng kaligtasan ito ay para sa lahat. Verse 11, na nagdadala ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ibig sabihin, hindi para sa isang bansa lamang, o hindi para sa one color, isang kulay lamang, o isang class para sa mga mayaman, o para sa mga mahirap. Para sa lahat ang offer ng kaligtasan ito. Ibig sabihin, ano man ang buhay mo, ano man ang ginawa mo, pwede mong tanggapin ang kaligtasan ito. Hindi ka magkaroon ng kapayapaan sa Diyos. Kaligtasan ng Diyos. Pero paano? The grace of God in purchasing, He gave Himself to redeem us. Verse 14. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo ay matubos niya sa lahat ng mga kasalanan. Noon, alipin tayo sa kasalanan. Pero ano nangyari? Binalik tayo, redeem tayo, naligtas tayo. We've been set free. At ano ang cost? Anong bayad? Nagbigay ang anak ng Diyos ng kanyang sarili. Pinanganak siya sa Bethlehem. Nabuhay siya. Perfecto ang kanyang buhay. Sumunod siya sa Diyos. At namatay siya sa krus. Binigay niya ang kanyang buhay para iligtas ang mga kasalanan. Isipin natin kung gaano dakila ang pag-ibig ng Diyos. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa buhay mo ngayon. Maybe you're a Christian, maybe nahihirapan ka, siguro maraming problema, siguro broken ang family mo, siguro single ka, siguro namatay ang asawa mo, siguro lonely ka, at yung feeling mo, walang nagmamahal sa akin. Pero kung Christian ka, ano man ang kalagayan mo ngayon, lalahanin natin. The Son of God gave Himself for us. You are more loved than you can ever begin to imagine. Biyaya ng Diyos. Next week, pag-aaralan natin, o next time, pag-aaralan natin ang mga details
sa ating buhay. Paano tayo dapat mamuhay. At alalahanin natin ang biyaya ng Diyos. Noon nang nasa England ako, minsan nagkaroon kami ng DVBS, sa mga activities para sa mga bata. At madalas may game para sa mga maliit na bata. Yung leader, she would say, mga bata, imagine, mga lions kayo. Anong dapat ninyong gawin? Lahat ng mga bata. Kaya mga bata, imagine, mga ahas kayo. Anong dapat ninyong gawin? Tapos, mga bata, mga aso kayo. Anong dapat ninyong gawin? Kung tutulad ng aso ko, ganyan maghapon. Pero dapat this is what you are. Dahil dito, ito ang dapat mong gawin. Para sa mga Christians, alalahanin natin what we are. Pinili tayo ng Diyos. Pinili ka ng Diyos. So, anong dapat natin gawin? Paano dapat tayong mamuhay? Mamuhay tayo para sa Kanyang kalooban. Mamuhay tayo para sa Kanya. So, the grace of God in purchasing, yan ang unang P. Yung second P, the grace of God in purifying. Purifying. Now, may ginawa ang Diyos sa buhay ng mga Christians. Naligtas tayo. Pero may ginagawa pa ang Diyos sa buhay ng mga sa bawat Christian. Kung Christian ka, ngayong umaga, may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. Anong ginagawa ng Diyos? Well, first, there's a negative and then a positive. Anong negative? Anong ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga Christians? Verse 12, na nagtuturo sa atin na matapos ipagkwil ang kasamaan at makamundong pagnanasa. Saka verse 14, siya ang nagbigay ng kanyang sarili alang-alang sa atin upang tayo matubos niya sa lahat ng mga kasamaan. Imagine, isang rich man at kumakain siya sa Shakey's, sa Pasita. At habang siya ay kumakain, may nakikita siya sa labas, isang bata na nangangalakal. At marumi ang bata, wala siyang bahay, wala siyang pamilya, kawawa naman siya, quiet siya, nagugutom siya. Habang kumakain ang rich man, tumitingin siya sa batang ito. At yung bata, umiihi siya sa gutter, sa CR. Tapos lumalapit siya sa basura, naghahanap siya ng pagkain sa basura. Yung rich man, naaawa siya sa batang ito. Sasabihin niya, nag-decide siya, I'm going to adopt you. I'm going to make you my child. So, umuwi sila, tapos pagdating nila sa bahay, yung rich man, meron siyang asawa, meron siyang mga anak, asawa ko, ito ang aking mga anak. Mula ngayon, you are my child. Now imagine, pagkatapos dyan, yung bata, lumalabas siya at umiihi siya sa gutter. O sa dinner time, masarap talaga ang luto ng asawa niya, at may adobo, may kanin, may ice cream, excited ang mga bata. Gumising si Justin, sinabi ng ice cream, ha? Excited ang mga bata. Tapos, yung bagong bata, lumalapit siya sa basura, makahanap siya ng pagkain sa basura. Sasabihin ng rich man, ano sasabihin ng tatay? Okay, pa ito? Hindi kita itinuring na anak, kaya pwede kang mamuhay na ganito. Para pwede kang magpatuloy sa iyong dating buhay. Mahal kita, gusto kong magpakita sa iyo na may mas mabuting paraan. Nagmamahal ang Diyos sa atin. Christian ka, kung naligtas tayo, hindi niya tayo iwanan sa ating dating kalagayan, sa karumihan ng ating kasalanan. He's purifying us. Yung negative, saka yung positive. Verse 12, hanggang 14, go ahead. Verse 12, ay dapat tayong mamuhay ng may katinuan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Verse 14, at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. We belong to God. If you're a Christian,
tayo ay kanyang inarin, tayo ay idineklarang matuwid. Nangyari ito, sabi ng Diyos, God is declared, matuwid kayo sa inyo sa aking harapan. Pero kumukilos na siya sa atin. Anong ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga Christians? Anong layunin niya? Romans chapter 8, verse 29. Anong ginagawa ng Diyos? Anong plano ng Diyos para sa atin? Romans chapter 8, verse 29. Let's ask Romans 8, verse 29. Let's ask Louis. Can you read that? English. Okay. Alan, salamat. Sapagkat ang mga nakilala niya na una pa ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Verse 29, ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak. Ito ang ginagawa ng Diyos. Lots of times people say, nagmamahal ang Diyos sa atin, meron siyang plano para sa ating buhay. Anong plano ng Diyos para sa ating buhay? Gusto niya na magiging mayaman tayo, makakaroon ka ng maraming pera. Yan ang gusto ng Diyos. Anong sinasabi ng verse na ito? Ano ang number one plan ng Diyos para sa ating buhay? To make us like His Son, Jesus Christ. Nangyayari ba ito sa buhay mo? Ito ba ang aim? Ito ba ang aim mo para sa iyong buhay? The grace of God in purifying, may negative at positive. Secondly, how? How? Nangyayari ito, yung purification, yung ginagawa ng Diyos, yung sanctification na nangyayari sa buhay ng mga Kristiyano. Pero paano? How is this happening? Well, two words. First word, discipline. Look at verse 12. Ang biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin na matapos itakwil ang kasamaan ng mga makabundong pagnanasa. Ang word na ito na nagtuturo, ibig sabihin, trains us. Ito painful ang word na ito. It's not an easy word. Madalas pumupunta ko sa Cubao at pupunta ko sa Cubao, sumasakay ako sa MRT sa Ayala. Sa Ayala, maraming steps. Sa Tagalog steps, mga hagdanan, tama? At maraming steps. At sa kaliwa sa kanan, may escalator. At sa gitna, maraming hagdanan. Hindi ko lang kung ilan, pero grabe. At gusto kong maging fit. So every time, pupunta ko sa Ayala, umakyat ako sa mga hagdanan. Yung mga tao sa kaliwa, sa kanan, ayun sila, ako, nasa gina. Yung sanctification, ang ginagawa ng Diyos, hindi katulad ng escalator. Hindi na tayo, mangyayari ito. May discipline, may hard work, may effort involved. Yung mga pictures na ginagamit ni Pablo, di ba? Mga Christians ay katulad ng mga sundalo o katulad ng mga athletes. Ibig sabihin, may training, may effort, may hard work. Pero wag natin isipin na dahil may discipline sa sanctification, hindi natin kailangan ng biyaya. Madalas ito ang maling paniniwala ng mga tao. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Malinaw ito. Pero mula ngayon, kailangan natin mabuhay para sa Kanya sa ating sariling kalakasan. Mali. Hindi natin kaya. Diba? Mahina tayo. May discipline, pero galing saan ang power para sumunod sa Diyos? Dahil sa biyaya ng Diyos. Christian, diba? This week, lumaban tayo. Huwag tayong mapahinga sa Christian life. Lumaban tayo. Para huwag tayong lumaban sa ating sariling lakas. Kailangan natin mag-depende sa biyaya ng Diyos. It would be a good thing every morning this week when you wake up, kung Christian ka, oh Diyos, gusto kong sumunod sa inyo, pero hindi ko kaya, tulungan mo ako. Bigyan mo ako ng biyaya para maglingkod sa inyo.
Ngayon, discipline, tsaka yung second word, desire. Anong ginagawa ng Diyos sa buhay ng mga Christians? Verse 14, at pakalinisin para sa kanyang sarili ang sambayanang pag-aari niya na masigasig sa mabubuting gawa. Once upon a time, there was a king, isang hari, mabuting hari siya. At one day, may farmer na nakatira sa kanyang kaharian. Lumapit siya sa hari. Sabi niya, "Oh, hari, mabuting hari kayo. At farmer ako, at sa harvest ko ngayon, ito ang pinakamalaking carrot." Ano sa Tagalog ng carrot? Carrot din. Carrot. Sabi niya, ito ang pinakamalaking carrot sa aking harvest, at gusto kong ibigay ito sa iyo. At sabi ng king, "Wow, salamat. Meron akong magandang lupain at ibibigay ko ang lupain sa iyo." At umiyak ng farmer, mahirap siya, nagalak siya, magpasalamat siya sa hari at umalis siya. Tapos may isang mayaman na nasa palasyo, nakita niya ang nangyari. Sabi niya, "Wow, carrot lang ang ibinigay niya, nagkaroon siya ng lupain. Ano mangyayari kung magbibigay ako ng isang magandang bagay?" Sa susunod na araw, yung mayaman lumapit siya sa hari. "Wow, hari, sabi niya, ikaw isang mabuting hari. At meron akong horse, isang kabayo. Maganda ito ang best horse ko. Gusto kong ibigay ito sa iyo." Sabi ng hari, "Salamat." Yan lang. Nagulat ang mayaman. Sabi ng hari, "Alam mo kung anong nangyari? Kahapon, yung farmer, yung ibinigay niya ay para sa akin. Pero ngayon, kung ibinigay mo para sa iyo, yan, that was just for you." Ganito ang attitude ng maraming religious people. Gumawa ka ng mabuti para sa Diyos para makuha mo ang gusto mo galing sa Diyos. Give something to God para anong motivation so you can get something for yourself. Pero iba ang motivation ng mga Christians. Ang motivation ng mga Christians, 1 John chapter 5 verse 3. 1 John chapter 5 verse 3. 1 John chapter 5 verse 3. Let's ask Kuya Mark, can you read that please? 1 John chapter 5 verse 3. Sa pagkatotoo pag-ingat sa Diyos, na dito pa rin ang kanyang mga utos, ang kanyang mga utos. Okay? Yung mga utos ng Diyos para sa mga Christians, hindi pabigat. Bakit hindi pabigat ang mga utos ng Diyos? Kasi para sa mga Christians, nagmamahal sila sa hari. Gusto nilang sumunod sa Kanya. Binago sila para makita ang Kanyang kagandahan at karapatan. Mga kaibigan, kilala mo ba ang hari dito? Siguro meron sa atin at nagsisikap kayo, you're trying to be good. Mabigat ito, mabigat para sumunod sa mga utos ng Diyos. Pero siguro ang dahilan kung bakit mabigat, hindi mo kilala ang hari. Si Jesus ba ang iyong hari? Binago ba ang buhay mo? Binago ba ang puso mo? Kailangan mo ang biyaya ng Diyos. Pero para sa mga Christians, maybe this morning you're trying to live the Christian life and you've forgotten the grace of God. Ikaw ba ay nagsisikap na mamuhay ng mabuti pero nakalimutan mo ang biyaya ng Diyos? Siguro walang discipline. Siguro undisciplined ka. Hindi ka nakikipaglaban sa kasalanan mo. Isipin mo ang biyaya ng Diyos. Isipin mo kung anong ginawa ng Diyos para sa iyo. Huwag kang magpatuloy sa kasalanan mo. Lumaban ka sa kasalanan sa buhay mo. O siguro, discipline ka, pero
kulang ang desire, yung feeling mo, bilang Christian, mabigat ang pagsunod, isipin mo ang biyaya ng Diyos. Isipin mo kung ano ang ginawa ng Diyos para sa iyo. Sumunod ka sa Kanya na may thankfulness, na may pagpasalamat sa puso. Grace of God in purchasing, the grace of God in purifying. Thirdly, the grace of God in preparing. Verse 12. Titus chapter 3. Chapter 2, verse 12. Na nagtuturo sa atin na matapos takpuin ang kasamaan at mga makamundong pagnanasa, ay dapat tayong mamuhay ng may katinyuhan, matuwid at banal sa kasalukuyang panahon. Sa English, in this present age. Ang ibig sabihin, matatapos ang panahon na ito. May bagong panahon na darating. Actually, very exciting ito para sa mga Christians. Yung mga Christians, nag-enjoy sila sa life na ito, sa mabubuting bagay sa panahon ito. Pero meron silang hinihintay. Anong hinihintay ng mga Christians? Verse 13, habang hinihintay natin ang mapalad na pag-asa. Ano ang pag-asa ng mga Christians? Ano ang pag-asa natin ngayong umaga? Sana magkakaroon tayo ng bagong building, hindi crowded, at tayong CR, at hindi mainit. Well, magandang pag-asa ito, sana mangyayari ito. Pero anong true hope para sa mga Christians? Anong mapalad na pag-asa? Verse 13, ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos para pagligtas na si Jesus Cristo. Sino si Jesus? Siya ang ating dakilang Diyos at pagpapagligtas. At nagpakita siya kung rito dumating si Kristo Jesus sa ating sanglibutan. Magpapakita siya uli sa darating na araw, makikita natin siya. Ito ang future para sa lahat ng mga Christians. Nahihirapan ka ba? Siguro discouraged ka. Siguro maraming problema sa buhay. At siguro, pumapasok ka sa mga pagsubok ngayon. Don't give up. Don't give up. Kahit na mahirap, kahit na maraming discouragements, magpatuloy ka sa Christian life. Bakit? Kasi sa darating na araw, makikita natin si Jesus. At tayo ay magiging katulad niya. Sinasabi ni Juan sa kanyang sulat. 1 John chapter 3 verse 2 and 3. 1 John chapter 3 verse 2 and 3. Kuya Andre, can you read that please? 1 John chapter 3 verse 2 and 3. Maganda mga verses na ito, di ba babalik si Jesus? Ano ang mangyayari? Malalaman natin na kung siya'y makayag, tayo ay magiging katulad. Ito ang future para sa mga Christians. Dahil dyan, anong dapat natin gawin? Verse 13, at sino man, verse 3, may ganitong pag-asa sa Kanya ay naglilinis sa Kanyang sarili. God is preparing us for the day when Jesus Christ will return. Sa araw na yan, magaganap tayo. Mabubuhay tayo sa isang perfect at new world. Magpakailanman. Sa araw na yan, kaharap tayo sa isang banal na Diyos. Kasalanan tayo. Walang parusa. May gantimpala para sa mga Christians. And you ask the question, what have I done to deserve that? Ano ang sagot?
biyaya ng Diyos. Tama si C.S. Lewis. Diba? Iba ito sa lahat ng mga ibang relihiyon. Yung message ng mga ibang relihiyon, baguhin mo ang buhay mo o gawin mo ito para sa Diyos at tatanggapin ka ng Diyos. Earn your salvation or contribute to your salvation. Pero ang message ng Christianity, makasalanan tayo, wala tayong magawa para maging karapat-dapat sa kaligtasan ng Diyos. So, the good news para sa atin, siya ang Diyos na naaawa sa mga makasalanan. Mga kaibigan, kung hindi ka pa Christian, tanggapin mo ang biyaya niya. Aminin mo ang need mo. O Diyos, alam ko, makasalanan ko. Wala akong magawa para maging karapat-dapat sa inyong kaligtasan. Ang inyong biyaya lang ang aking pag-asa. Tawarin mo ako. Baguhin mo po ang aking buhay. Tulungan mo ako akong sumunod sa iyo. And for those of us who are Christians here this morning, alalahanin natin, we've been purchased, we're being purified, and we're being prepared para sa pagbalik ng ating Panginoon Jesus. Dahil dyan, mabuhay tayo para sa Kanya. This week, wherever you are, sa factory, sa office, sa bahay, kahit saan, ibigay natin ang buong buhay natin. Ibigay natin ang lahat para sa kalwalatian ng ating Diyos dahil sa Kanyang amazing grace. Amen.